Hello, kumusta kayong lahat? This is Justin of News PH. At magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers at yung mga bagong mga viewers na kakapanood lang dito sa ating channel. Magandang hapon sa inyo. I hope you're enjoying your weekend. This is the weekend and I hope okay yung celebrations ninyo if ever meron dito sa weekend ito. Dito sa Justin Talk News PH, we will be talking about several topics today, this afternoon. But before that, I would like to request na paki-like naman, pakipindot naman yung like. And then, try to share this video to your friends. And of course, don't forget to strike that subscribe button doon sa mga bagong mga nanonood. Please subscribe to Justin Talk News page. So ngayong hapon na to, meron tayong topic. Actually, we've been talking about the elections, pero tapos na yung elections. Actually, na-proclaim na yung 12 senators natin. Though there are upcoming petitions with regards to the problems they encountered with the ECM machine, lahat ng mga complaints, especially galing sa ating mga kandidato sa Duterte. At we have the right to complain dahil naman talaga massive ang dayaan ng nakaraang election. So, I hope everything will turn out right. Maayos itong petition na na isasampa pa ng ating mga kandidato sa Duterte. We're wishing that they will be successful para naman ma-trace out ng lahat na mga ginawa nilang kadayaan, ang pagpandaraya nila dito sa election na to, and we can find solutions na hindi na ito paulit sa 2028 elections. Pero this afternoon, we'll be talking about the impeachment. Ito ang pinaka-hot topic ngayon na pinag-usapan, itong impeachment ni VP Inday Sara. Maraming mga opinion, mga komentaryo, mga reactions with regard to the impeachment na yung gusto na simulan ni Escudero this coming June. But there are a lot of views kung pwede ba matigil. So maraming mga komentaryo or opinion with regards to that matter. So ang pag-usapan natin in reaction to the statement ni VP Inday Sara doon sa Davao the other night, the other afternoon, tungkol nga dito sa impeachment na to. Ang intention ni Inday na talagang dapat ituloy itong impeachment na to para ma-clear out ang kanyang mga pangalan sa mga paratang na wala namang mga tunay na ebidensya. Gusto niya mangyari yan para malinis ang kanyang pangalan. So sinabi pa nga niya, kung talaga yan ang destiny na siya ay ma-convict or ma-acquit, tanggapin niya. Walang problema sa kanya. But ang gusto talaga niya mangyari na magkaroon ng impeachment trial na doon maipapakita yung mga paratang at yung mga ebidensya, masuri ng gusto kung talagang may merong bang katwiran o katotohanan yung mga kasalanan, mga corruption na binibintang sa kanya at gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. Na okay, lahat naman na mga accused tulad ni VP Sara na alam naman natin kung gaano kataas ang integrity. Hindi pwede natin i-question dahil nga sa intention nila para siraan lang si VP Sara, kaya sinampa nila yan, kaso na yan. Na yun naman ang kagustuhan ng Speaker of the House na si Martin Romualdez dahil sa desire niya na by 2028 hindi na makatakbo si VP Sara completely. Sabay disqualification through a conviction in the impeachment trial, impeachment court. Kung may makonvict siya, kasama doon ang perpetual disqualification to hold office or to be elected as an elected official or in any position of the government, hindi na siya ma-qualify. So yun ang gusto nila Martin Romualdez. Ngayon,
siyempre doon sa mga abogado niya, alam naman natin ang abogado, didipinsahan nila yung kanilang kliyente. So, they will uh, find a way na hindi pa kailangan pumunta sa hearing per se o doon sa trial per se, ma-dismiss na through technicality. Natural lang yan sa abogado, mga abogado, na yan gusto nila matapos na kagad, mapanalo na kagad ang kaso sa madaling panahon. Para hindi naman magsasuffer yung kanilang kliyente doon sa onslaught ng trial na gaganapin ng mahabang panahon. So, tama yung ginagawa ng mga abogado ni defense lawyers ni BP Inday, Sara. But si BP Inday gusto nga niya matuloy yan. Sabi pa nga niya, bloodbath daw. Isipin, talagang kung madugo man ang proseso, susuungin niya yan para lang malinis ang kanyang pangalan. At totoo, ngayon pa lang malinis na ang pangalan niya, ba't gusto niya na dadaan sa isang tulad niyan? Hindi naman talaga ang mga judges, hindi naman talaga yung tinitingnan kasi nakita na natin doon sa mga unang mga impeachment trial, yung kay Corona na lang. Actually, yung basihan sa pagkatalsik nila, hindi yun ang original na complaint. Na nagkaroon siya ng foreign deposit. Nagkaroon siya ng account, savings account na foreign, na hindi na niya ma-explain dahil hindi na ma-actually sa kanyang anak naman. So, ganun na nangyari. Hindi talaga yun kasama doon sa original complaint. So, yung mga ebidensya na yan na sinasampa, hindi na yan, hindi nagaano yung concern sila dyan. Alam naman natin nung impeachment ni Corona, kung anong umiral dyan. Mismong si Senator Drilon nagsasabi na hindi ang ebidensya, technicalities and other things doesn't matter kung ang bubuto pabor o hindi pabor sa iyo ay you have the numbers. If you have the number na didipinsahan ka, talagang mananalo ka. Sa kaso naman ni Justice Corona, nangyari doon, talagang sinira talaga siya ni Pinoy. Kaya naglagay, alam naman natin kung wagkano ang lagayan noong panahon na yun. At posible yan mangyari ngayon. I don't know kung ilan ang maakit nila with that purpose. Siguro kung magbibigay sila ng ilang bilyon, posible na mayroong kakampi pa rin sa kanila ng mga senator judges. But itong mga bagong panalo na mga senator ni Duterte, President Duterte, mahihirapan sila. Kasi talaga yan mga diehard na mga supporter yan, mga senator supporter kay VP Sara. Kaya dyan pa lang, maraming nagbabase na hindi talaga matuloy yung impeachment. Kahit ako, sa isip ko, hindi yan matutuloy. Pero, ang isang problema niyan, ito si Martin Romualdez, gusto talaga niya matuloy. Kasi, yan lang ang paraan, yan lang ang magbibigay sa kanya ng pag-asa na magiging presidente sa 2028 or magiging prime minister. Yun ang akala niya na mangyari. Kaya ipipilit niya yung impeachment na yan. Kahit na napatunayan na natin, yun ang dahilan na natatalo sila dahil nga sa kaso na yan. Aside from sa kidnapping ni President Duterte, kasama itong impeachment na talagang nagpatalo sa kanila. Yan mismo nagaling sa kanilang campaign manager niya, si Toby Chanco. Kaya nga nagkaroon ng conflict sila ni Martin Romualdez with regards to that matter. Kasi nagsisihan sila bakit tinuloy pa yung impeachment. Pero yan ang ultimate goal ni Martin Romualdez. Kaya itutuloy yan. Ngayon, minaamoy lang ako dyan sa diskarte ni PBBM. Parang nag-uusap sina Amy at saka si PBBM. Kasi ultimately, lumalayo siya dyan sa impeachment. Kung talagang ayaw niya ng impeachment, maraming beses na siya may pagkakataon na pwede niyang pigilan. Bago nag-file, bago nag-hearing, ang dami ng beses, nakatingga pa yung mga impeachment case 1, 2, 3, 4 dyan sa Kongreso for a long time. Wala ba siyang power magpatigil niyan?
Kaya hindi nga ako naniniwala na hindi siya involved dyan sa impeachment na yan. Unang-una, yung confidential fund na binigay niya kay VP Sara, yun ang binasihan dyan sa impeachment case na yan. Talagang noon pa. Sinabi ko na noon sa mga previous vlog ko na kung kailan nagsimula ang plano nila para patalsikin si Sara, pagkatapos na nanalo sila. Doon nagsimula. Kaya nga, pinainan nila si Sara noong 2023 ng confidential fund para dyan nila ibase ang kaso na impeachment kay VP Sara. So, huwag kong sabihin na hindi alam ni PBBM na transfer niya ang confidential fund na kasi galing sa kanya yan confidential fund niya papunta kay Sara. Sa totoo lang, dapat nga siya ang ma-impeach. So, kasi galing sa kanya yung pera na yan. Meron ba yung batayan sa batas natin na pwede gagawin yan? Si VP Sara tumanggap siya dahil binigyan siya, nag-request siya, binigay sa kanya, tinanggap niya. Kasi kailangan din niya sa departamento niya. Ngayon, pipili talaga nila na ginastos ganyan. Dapat na magsasabi niyan, hindi kayo ang kuha. Kasi sila nag-audit Tama yung sinabi ni VP Sara. Bakit hindi niyo tanungin ang kuha? Dan doon lang lahat kanilang mga papilis dyan with regards to the confidential fund. Kung anong ilalabas na decision ang kuha, yun ang dapat niyo tutukan. Kung dapat ba kayo mag-file ng impeachment. Pero hindi Sila mismo ang nagiging kuha ang Kongreso. Kasi yan ang purpose sa utos ni Martin Romualdez sa kanila. So ito ngayon, ang tanong, itutuloy pa ba nila yan? Oo, tutuloy yan. Posible, ito ngayon, kasi kung pinail na nila yan noong February 5. So ngayon, kung mapasok yan sa 19th Congress, posible hindi na nila i-file. Maghahantay muna sila ng next year para ma-file yan. 20th Congress pa rin yan. Yun ang gagawin ng mga yan. Baka ibang kaso na naman, kung anong ididagdag nila dyan sa kaso. Kasi parang hindi na pwede i-file kung the same case, the same mga violations. Hindi na yan pwede i-refile. Pero walang imposible kay Martin Romualdez. Lahat ginagawa niya para matupad lang ang kanyang ambisyon. Kaya ang ginagawa ni Bongbong, lumayo siya ng lumayo dyan sa impeachment. Yung sinabi niya noon na pang-bluff lang, na hindi talaga siya, ayaw talaga niya ng impeach. Ngayon na sumabit na sila dahil nga nagkaroon ng epekto doon sa pagkatalo ng kanyang mga kandidato sa alyansa, kaya unti-unti siyang lumayo dyan sa issue ng impeachment. Ngayon, yung speech niya na dapat yung magkaisa, imposible kami makipag-isa sa inyo dahil inisahan na nyo kami, ang taong bayan inisahan. Sinong kumuha ng limpak-limpak na salapi dyan sa bondo natin, sa budget natin? Di ba yung partido ninyo? Di ba yung mga hunyango na mga congressman na kumuha ng conditional release na mga budget para ma-impeach si VP Sara? Tapos ngayon, makipag-isa kami sa inyo. Hindi, pananagutan nyo yung ginawa nyo bago kami makipag-isa. Wala nang panahon yung mga sinasabi mo, mga programa, mga healthcare. Tapos na yan. Tapos na yun yung ginatasan ng PhilHealth. Kung sabihin mo ibalik yung pera, maniwala pa siguro. Ngayon, ayaw niya yung impeachment, pero ayaw niya ipatigil ang impeachment. Sabihin mo, ayaw ko talaga yung impeachment. Hindi yan progressive, maka ano lang yan sa trabaho ng mga senador, maka-apekto lang. Isa lang ang as president, pwede mo sabihin, itigil na yan. Simula ng araw na to, ako ang magsasabi na itigil na yan, i-withdraw na yan, impeachment case na yan ni VP Inday Sara at magkaisa tayo. Posible pa may sasama, pero hindi kami sasama sa inyo. Kasi kalaban kayo ng taong bayan. Kayo ang nagpasasa at nagpahirap ng taong bayan. Hindi na kami magkaisa sa inyo, dapat umalis na kayo dyan. O papalitan kayo by force or papalitan kayo by term talaga pagdating ng 2028. Kaya nga ito, kung patuloy yung i-push yung impeachment na yan, ito si Martin Romualdez, sigurado by 2028 talagang totally defeated na kayo, wala na makalusot sa inyo. Ngayon pa nga lang Pero by the time
nandito na si President Duterte. Baka nga before September makauwi na yan eh. So ang problema lang ninyo yung impeachment. Si BP Sara maging problema ninyo, sakit sa ulo. At once kung uwi ang sa President Duterte dito, sasakit din yung ulo, hindi na, lalong hindi mapipigilan yan magsalita. Kaya nagdidelikado ang kampo ni PBBM sa pagkakataong ito. Kasi naniwala ako, ito, tapos na ang proclamation, dito magsisimula na ang kampanya papuntang 2028. Magsisimula yan, ang sirain ng mga Duterte. Pero wala silang magawa. Presko pa ang pag-iisip ng mga tao sa mga ginawa ng ni PBBM sa kay President Duterte at nitambalos-los kay BP Inday Sara. Hindi makakalimutan yan kahit na ipilit ninyo kasi parang nawala na silang opsyon eh. Itong impeachment na lang talaga at pagdeklara na martial law. Yun lang ang opsyon ninyo ngayon. Kasi kung daanin sa eleksyon na honest na eleksyon, hindi katulad ngayon ng ginawa ni Garcia na magic na BCM ang ginamit, ECM ang ginamit. Kaya delikado talaga kayo na completely mabura na ang inyong grupo na mga sobrang mga kawatan sa bayan. Kaya yan ang kinatatakutan ni Martin Romualdez. Ito, hindi ko malaman kung nagdadrama lang sila, nag-away-away lang sila ni PBBM. Pero ito, parang sinunod ni PBBM yung script ni Amy. Isisi sa mga tauhan ni PBBM, hindi si PBBM sisihin, at si Martin Romualdez naman sumakay naman dito, gumagawa na naman ng ibang eksena. Ganyan ang drama nila. Kunwari si BBM, ayaw ko ng impeachment, samantala si Martin Romualdez patuloy naman ang latigo doon sa mga congressman nila para ituloy ang impeachment. Sa ganyan ang nangyayari ngayon. Ito, hindi nila ititigil ito, lalo na kay Martin Romualdez, hindi nila ititigil. At yung drama nga ni Amy na talagang may kasalanan yung mga opisyalis ni PBBM at hindi si PBBM, ipatuloy yan. Kaya one way na makalusot sila dito, sabihin nila na ayaw nila ng impeachment. Yun na nga ang pronouncement ni PBBM. Yun ang palusot nila dyan para malinis ang pangalan. Sigurado ako pag open ng new Senate, magsisimula na naman ang hearing ulit yan si Amy Marcos with regard to the kidnapping of President Duterte. Yun ang gagawin dyan. At sino isisi? Isisi niya yung mga tauhan, sinabuying. Senaturi ang sisihin yan. Pero hindi niya idadawit ang kanyang kapatid. Ganyan lang kasimple. So, kung patuloy nila itong gagawin, alam na natin anong gagawin din natin. Didiin natin sila lahat na talagang wala nang manalo sa kanila. Lahat na lahat. Kahit sasama pa yung pinklawan na yan, wala yan. Lalo na kung magkaroon na ng hybrid election. Dapat naman yan ang ipipilit na magkaroon ng reforma dyan sa COMELEC at hindi na gagamitin yung computerized na elections kung hindi isang hybrid election ang gagamitin na yung sinuggest ni Attorney Glenn Chong. Yun ang dapat i-adapt bago mangyari yung 2020 election. So, nakikita na natin doon sa mga previous vlog ko, hindi talaga ako naniwala na magkaroon ng impeachment. But hahanap ng paraan niya si Martin Romualdez na hindi naman niya alam, may pagkabubo rin eh. Alam niya na talagang matatalo tayo kung iipitin natin yung mga Duterte. Hindi niya titigilan na babaon siya ng babaon. Yun na nga nangyari. Isipin mo, nasa midterm election, halos walang iilan lang nanalo ng majority sa buong kasaysayan ng Pilipinas. With regard to a midterm election, dahil lang nangyari na isang incumbent na presidente natalo ng ganyang karaming senador during a midterm election that is supposed to be hawak ng administration kasi nandyan ang logistics sa kanya. Nangyari ba yan kay President Duterte? Even with Gloria Arroyo, meron lang time na dalawa lang nanalo sa kanila. Yung grabe na talaga ang reklamo laban sa kanya. But with previous president, nangyayari yan.
Yung nangyari ngayon na grabe ang kanilang mga kaalyado, talagang alyado talaga, as in the same party, yun, talo lahat. Talo lahat. Si Erwin Tulfo lang yata ang lumusot dyan. Na si Tulfo naman, Tulfo na yan eh. Pero nasaan na sila, at saka ito si Lito Lapid. Pero na Tito Soto at saka si Lacson, hindi, iba naman ang partido niyan. Iba nga nang tinakbuhan niyan during the last election. So talaga, yung kapartido nila diyan sa Federal Party, ito si Binay, si Bintolpo, independent pala si Bintolpo, si Bong Revilla, si Tolentino, si Abalos, yun, talo lahat yan. Hagip lahat yan, talo. Yan, matindi na ilang bilyon ang ginastos nyo, talo pa rin kayo. Samantala dito kay President Duterte, talagang papaliwanag lang sa mga ginawa nila laban kay BP Sara at sa kay PRRD sa pangyayari na pag-kidnap sa kanya. Kaya dyan sila natalo. At kung patuloy nilang gagawin yan up to the 2028 or 2027 before the election, talagang maganap mas grabe pa. Talagang matatalo sila ng gusto. Yun ang prediction ko dyan. Pero nga sabi ko, hindi yan si Martin. Pwede kakalabanin niya si BBM. Hindi na makapalag eh. Si BBM. Hanggang salita-salita ng ganyan eh. Hindi siya nakakapalag kay Martin. Ano bang sinabi niya ng huli? Magkakaisa tayo, ganyan. Ayaw ko ng impeachment, yun lang. Kaya nga, ulitin ko yung sinabi ko nung nakaraang kong vlog. Bibilib lang ako sa inyo, sa kay BBM, kung sabihin niya ipatigil yung impeachment. At direct order yan galing sa kanya papunta ng kanyang speaker ng Kongreso para matigil yan. And pangalawa, hahanap siya ng paraan na mapauwi si President Duterte. Deklaran niya na ganyan. Sabihin niya, kasalanan ko. Aminin kaya niya. Aminin kaya niya. Siya ang nagdala niya na. Pwede siya, ang daming demanda abutin niya. May demanda na siya kay Cardima sa Duterte Youth. Ngayon, madagdagan pa. Kaya ganyan ang kalakaran ngayon with regards to the impeachment. Pero kung tanongin ninyo ako, matuloy ba yan? Parang hindi matuloy. I think 50-50. Sa akin hindi, 80-20. Kung matuloy yan, 20% lang ang chance na matuloy yan. Kaya yari pa sila dyan dahil si Dilima sigurado makulong yan eh. After ditong motion for reconsideration, matikap na yan ng RTC, balik yan sa kulungan. Mga kayabangan nila mawawala na rin. So Seljuk mahina na mga abogado yan. Kailan pa ba yan nagta-trial? Tagal na. Tsaka yung ebidensya nila, kung titingnan mo, kahit anong galing siguro ng abogado na isasama diyan, hindi talaga tatayo sa korte yan. Pero yun nga sabi nga nila, wala yung mga ebidensya na yan. Second priority lang yan. Anong importante? If you have the number. Ilan ang number ni Bibi Sara na pumunta sa kanya? Kaya sabi nga ni Bibi Sara, unfair din naman dun sa mga judges kung hindi dadaan ng trial. Then ngayon pa lang, mag-judge na sila in favor kay Bibi Sara. Sa totoo, alam na rin ng mga senador yan. Dahil ilang beses na yan hinihiring dyan sa Kongreso. Siyempre, naririnig nila yan kung ano mga ebidensya. Alam na nila. They have a preconceived idea already dyan sa mga ebidensya na sinampa ng prosecution laban kay Bibi Sara. Kaya ngayon pa lang na may na sila. Nandiyan na sa isip nila kung anong buto na ibigay kay Bibi Sara. Lalo na alam na nila na ang tao nasa side ng mga Duterte. And then palabas na itong administrasyon na to. In fact, wala na sumusunod dyan kay PBB. Ito nga nangyari kay Martin Romualdez na pinakialaman yung budget na binibigay doon sa mga congressman. Bakit hindi napigil ni BBM yan? Parang totoo na talagang wala na siyang, hindi na siya sinusunod ng mga cabinet secretaries niya, yung mga tauhan niya yan sa administrasyon ni PBBM. Kaya kawawa na siya. Ngayon, ito nga,
Ulitin ko na naman na kung ituloy nila yung impeachment up to the 2020, up to 2027, 2028 ba, totally ma-obliterate na itong partido ni Bongbong Marcos. Yung mga kaalyado niya, hindi na bubuto sa kanya yan. Mawawala na yung partido niya. No? Kung ultimately mag-decide sila na ituloy yung impeachment kay BP Sara. So, ganyan lang yun. Ngayon pa nga lang ganyan na nangyari sa kanila. Lalo na kung ituloy pa nila ng ituloy yan, lalo magagalit ng mga tao. Makikita yung motibo nila na purely political lang talaga. So, siguro sa topic na to, maraming sinasabi si BP Sara regarding to Dilima, doon sa ano niya, sa speech niya, sa interview niya, ambush interview. Then may mention din siya with regard to sa Davao, ang improvements ng Davao, ang mga supposed to be na mga gagawing projects na hindi nagawa, hindi binigay ng gobyerno. Pero ang Davao naman daw, hindi naman talaga independent sa national budget o mga budget na binibigay ng mga congressman. Kasi sa laki ng income nila, lahat na utang nila nababayaran. Sana ganyan, sana ang Pilipinas kung si BP Sara, despite of the fact na 16 trillion na ang utang ng Pilipinas, iwan ko lang, sana kung hindi man maubos yan, at least mabawasan ng malaki. At sigurado ako kung si BP Inday Sara ang magiging presidente, may malaking possibility na mawawala yan or mababawasan yan into a manageable level. Yung utang natin, ang ibig ko sabihin, utang natin na around 16 billion. Nasa ngayon si PBBM ang highest pointer dyan sa utang dahil I think 4 billion na mahigit in a matter of 3 years. Samantala si President Duterte 6 trillion. 6 trillion. 6 na taon yun, may pandemic pa. So nakikita nyo yung diferensya kung paano kinamal nila sa sarili nila yung pundo ng bayan na supposed to be para naman sa mga tao. Nakita mo naman ngayon ano nangyari sa Pilipinas. Talagang napakalungkot na pangyayari. After 6 years na halos mag-take off sa ng Pilipinas, nagkamali pa tayo ng pili ng presidente at ito na nangyari sa atin ngayon. So, yung ano nga nila, ito na lang ang huli kong sasabihin, yung ginawa nilang dayaan, hindi gano'n silang successful kasi may nakakalusot pa na Duterte. I was not really expecting na mananalo. Kahit nga si Bongo at saka si Bato, kahit nag-a-appear sila sa survey, sa tingin ko noon before the election, ito titirahin din ito. Kaya wala niyang makalusot. Pero hindi, dahil nga sa boto ng mga tao na ayaw na talaga nila sa BBM Bangag administration, kaya nangyayari ito na maraming nakalusot na Duterte, President Duterte and BP Sara, Inday Sara candidates. So patuloy lang tayo magmatsyag at hours sa pangyayari at dito naman sa Justin Talk News Page, lagi naman tayong inobserbahan natin ang kalakaran ng politika dito sa ating bayan at lalo na kung this will affect the lives of our Filipino people and isa sa mga bagay na dapat natin nalalahanin ang ating demokrasya, protektahan natin ang ating demokrasya at konstitusyon na sana may taguyod natin at masuportahan, madipinsahan natin against dun sa mga taong gustong sumira nito. So with this, this is Justin Talk News Speech, but before ending this one, nagpapasalamat ako doon sa mga subscriber na bumibisita dito at patuloy na sumusuporta, nagpo-follow dito sa Justin Talk News Page. At doon naman sa mga bagong mga viewers, mga bagong viewers, paki-subscribe naman at paki-like, paki-pindot ng like and then share this video to your friends. Maraming salamat po. Ayaw kong sirain ang inyong mga weekends, but yan lang, ito lang ang mabibigay nating balita for this time. So maraming salamat sa inyo at doon sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Thank you for coming over to this channel. Maraming salamat at
magandang hapon sa inyong lahat and enjoy your weekend. Thank you po.